Happy New Year. Musugat na pud kita sa laing tuig o pagsagol atong pagbati na ay kalipay na ay kabalaka tungod kay naagyoy mga butang nga atong kahadlukan sa sunod nga mga tuig. Gani karon daghan na tag kahadlukan. Lain na ang mga panghitabo nga atong na-experiencehan this 2023. 2020 na ay COVID, 2023 daghan kaay mga natural calamities. Makapahadlo ka nato ngayon hapit na gid balik ang Ginoo. Di na nato mahibaw-an beyond expectation ang mga panghitabo karon nga panahon na. Mo nang daghan tag kabalakan nga makabot ba nato ang nindot nga kinabuhi, pero sa mga Kristohanon usa kini kahagit at challenge. Mao kanina yung pagingon nga after Christmas, what? Human sa Christmas unsa na karon? Balik na punta sa dati, no? Sa Kristohanon, ang life is a journey of faith. Ang Christmas is just a stopping point. Murag ni parking ta kadyot, parking ta sa manger. Reflect, remember God's love, then ma-refresh na punta. Then proceed ta to the new direction, no? Sama sa mga wise men nga they go to another route, lain nga direction. Di na sila mabalik ang Herod. Wanang ang manger for us, no, ang Christmas is just a stopping point to continue to fulfill God's plan, God's purpose sa atong mga kinabuhi. Unsay giset niya kanato, what He wants us to be as His people. O na ang nindot nga tanaw nato may tungod sa maghinapos na ang year. Dalong ko kamo sa story sa Bible ug ang theme ni is embracing the new year with confidence sa kinabuhi sa mga Israelites with Joshua as the new leader. Namatay na si Moses, si Joshua karon ang gipili og mao ni ang hagit nga to continue ngadto sa promised land. Kakabuton gyud ang plano sa Ginoo nga mao ang yuta sa saad nga nindot kayo. Para kanila challenge kana kay o sila masayod kung unsay mga dangatan sa unahan. There are challenges. There are obstacles, mga babag, labi na daghang kaaway, dagko kay mga tao, naagid ni sila kahadlok. Naagyoy mubabag sa ilaha aron makabot ang kanaan. Mabunas to kinabuhi. We know there are obstacles ahead. New obstacles. Nakalatas na ta sa mga obstacles 2023. Sure gyud na nga another obstacles in 2024. Wala gyud makaingon nga Kristohanon nga Lord magpray unta mi nga walay obstacles. Di gyud na, natural gyud na. There will be enemies ahead. There will be challenges ahead. Sama sa ila ni Joshua sa paglakbay nila paingon sa promised land. Wala nagingon na Ginoo nga wa mo'y mga kaaway. Free kay mo, hayahay kay mo moabot sa yuta sa saad. There will be challenges. Na atong agihon, natural gina, expected gina. Di ta mo ingon gayud karon nga unta mahayahay atong 2024. No, there will be new obstacles na atong paabuton tungod kay natural kana. God is calling us for new beginning. Unless a man starts afresh, he will certainly do nothing effective. Dindot gining magsugod kita kay diha pagsugod dasig man gud. Tanaw bitaw ng bakutan na Kristohanon dasig man kay ta. Pero mudugay na napod di na aktibo. Mo nang nagtawag gid ang Ginoo kanato for new beginning og another year no is dawning. Mo nang gusto kita mahimong prosperous and productive, mao kini ang gihatag kanato nga instruction sa Ginoo kining kinabuhi nila Joshua. As we embrace this new year, kinahanglan kita sa tama nga approach ug attitude. Kay masipyat niini dili tama ang atong attitude ug mindset, dili gid mabungahon ang atong sunod nga tuig. Unang how to move forward, how to embrace this new year with confidence kay natay kahadlok ug malipayon ta nga moatubang sa bag-ong tuig bisan pa daghay mga challenges o mga obstacles sa unahan. Ang atong text gibasa ganiha sa atong worship leader ug ang una nini hagit kanato sa Ginoo is secure God's plan. Ingon diha sa verse 2 to 4, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, and all the Hittite country to the great sea on the west. This is the plan of God. Ingon ang Ginoo, nanagid ko'y giset ako sa inyo nga lugar Kanaan. Mo nang settle in His plan. Kana bang ilak na to atong kaugalingon ba nga success gud ang iyang plano kanato. Ingon na gud diha nga ihatag na nako kaninyo kini. Ihatag niya ang Kanaan. Tanan kanato na ay Kanaan. Successful life, productive life, meaningful life, fulfilled life.
Iyan ang giplano kanato. Muna na ang plano sa Ginoo. Ang Ginoo gani mo plano, di gina mo palpak. Ang tao mapalpak sa mga circumstances. Pero ang Ginoo di gina sure gina. Muna nga atong success sure na di nagita mabang ano mabalaka man ta. Nga sure naman ang atong success. Nagandam na daan ang Ginoo kanato ug Kanaan. A land flowing with honey na ay mga balay na daan nga dili sila ang naghimo kanindot ana nga lugar. Mao ni ang purpose sa Ginoo, mao ni ang iyahang desire, mao gini ang iyahang giplano sa matag usa kanato sa mga Israelites to occupy the land and enjoy sa blessing nga naa diha sa Kanaan. Gihatag na kanato kana. Di na ta magduha-duha, di na ta mahadlok niya na. Gi-assure na kanato ang future. Gingon kanato nga for I know the plans I have for you. Jeremiah 29:11, plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope and future. Sure na magid ang atong future. Sure na atong destination. Nganong magsige pamantag I wish. Usay wish nimo karon New Year. Dili na kay sure naman. Maayo man gyud, better man gyud, good man gyud, best man gyud ang atong kinabuhi as we move forward. Dili man pa backward ang kinabuhi nato nga magkahinay noon. As we move forward, paingon kita sa nindot pagid kayo nga kinabuhi. Unang God already set us prosperous life and fulfilled life. Gihatag na kanato. No matter what happened to the world, unsa may mga panghitabo karon sa kalibutan, di ta mabalaka ni ana. Magkaunsa man ning kalibutan, maglinog, mahurot man ning assured na ta sa plano sa Ginoo, prosperous, fulfilled life. Kanaan. And also seek His leading. Paingon nato nga secure God's plan, settled in His plan. Ang destination, ang goal, giset na kanato, successful life, wonderful life. Pero ang detalye sa atong paglakaw, kinahanglan ta musubay sa iyahang leading kanato. Sa mga Israelites, kibaw na sila, paingon sila sa Kanaan. Pero sa ilahang paglakaw, paingon dito, wa sila kaya balukin sa mga kaaway nila o sa ilang buhaton. O ang sunod diha is we have to seek His leading. Di kita maguna-una sa plano sa Ginoo. Di kita maguna-una sa atong mga kaugalingong plano ug tinguha. We have plans. Karong sunod kuan, magnegosyo ko, maghimo og dako kayo nga business. That is our plan. Pero ang pangutana, mao ba na ang iyahang leading? Ang detalye sa atong journey, ang Ginoo ang maghatag kanato every day sa atong makinabuhi. Sa mga Israelites, gi-provide sa Ginoo ang guidance sa paglid kanila. Unsay gihatag sa Ginoo? Pillars of cloud sa adlaw, paggabi pillars of fire. Matag liyok sa cloud sa adlaw, dito sila paingon diri, lakaw sila dito. Paggabi pod kung asa paingon ang pillars of fire, bisan pag naghagok sila, nagtulog, hipos din sila mga tent, uban gidayon. Ingana seek God's leading. Aron kita makakabuot, masecure na to ang iyahang plano matag usa kanat. Dili ta mangita sa lain nga leading. May uban dito ta mangita sa horoscope. Ang uban pod na Facebook ron kanang apps o tuklok ka na, di ba? Makita nimo imuhang unsay mahimo kanimo karong 2024, daghang kag kwarta, makaanak kag daghan. Kuyawa pod. Seek His leading, dili diha sa ubang butang. Kinahanglan gyud nga musik kita sa leading sa Ginoo. Ikaduha nga advice o gihatag kanato sa Ginoo is stand in His promises. We have to stand in God's promises. Ingon diha sa verse 5, no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Pagkanindot to pagkadako sa saad sa Ginoo nga kinahanglan nato saligan siya. Lean on His promises. Ang una nga promise diya, ang gihatag niya kanato is unstoppable victory. Way makapugong. Unsay ingon niya, no one will be able to stand. Wala gi makapildi sa inyo bisag kung sa panakadagko. Dagko kaya mga kalaban, mga Amalekites, Hittites, Jebusites, pero nangamatay ra man pod, may kaya nila. Sila way kabangkaagan sa pakigira, kagmay, pero pildi man nila ang mga higante nga mga tao because gi-promise na sa Ginoo. Gi-promise gani sa Ginoo, di gina mapakyas. Ang tao mapakyas sa mga promisa, pero ang Ginoo kanay mo promise, no one will be able, walay makabuntog kaninyo all the days of your life. Unang we have that promise against our spiritual enemies. Daghang kay kaaway nga sa gubangon, meaning panahon na depression, worries, discouragement, sickness. Unsa man na, stand in God's promises. No one will be able. Wala gi makapildi kaninyo because God will deliver us. Di gid mo mapildi. Then also, dako po niya nga promise is unwavering presence. Ingon diha sa second part. As I was with Moses, so I will be with you.
I will never leave you nor forsake you. Pagkadakuan ang promise sa Ginoo, bahala bisag asat ko paingon basta kauban ako ang Ginoo at peace ko ana. Bisag tuwa ka sa grabe kaayo nga kahimtang, grabe kaayo nga mga problema, ang importante He is with us. Mao na nindot kaayo nga makahatag ka nato kusog matubang sa mga kalisod nining panahon na unwavering presence. I will never promise na niya. Kita ra may mupakyas sa iyahang presensya. Naa siya kanunay. He promised not to leave us. Naa kanunay ang Ginoo, but our sense of His presence dili nato kanunay masinati. Tungod kay kung makasala ta di man ta kasense sa iyang presence. Sin will block us from His presence. Kay malos man imong fellowship, makasala ta. Malayo man ka sa Ginoo na. Amo nang mga ikigpasaylo, mabalik na nga fellowship. Mo nang daghay mga panahon nga mawala ang sense nato sa iyahang presensya nga murag naa siya. Bisita sa atong mga trabaho, bisita sa atong mga activities nga wa say labot, di nato masense ang iyang presence. Unwavering iyang presence. Kita ra gyud ang ilayo. Una kung kanunay no masense nato iyang presence, iyahagin ang promise kanato nga magpadaogon kita sa tanang kalisod. Unang sense always His presence because His presence will increase our joy. Isaiah 40:29 nga ma-renew atong strength. In His presence there is joy and pleasure forevermore. Ingon sa Psalm 16:11. Una enjoy His presence. Nga dili ta mawala in reading the Bible, in singing, in worship, in prayer meeting, can always sense His presence. Then ikatulo nga advice ka nato to have confidence in facing the year. Soak in God's Word. Verse 7 ug 8, be strong and be very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Pulong sa Ginoo. Muna pa ingon nato soak, the essence of soaking. Kana bitong ihumol, maghumol og labada, labi na ka na mga puti. Di kay kahumol gamay ra mo tubig kinahanglan malumos gina sa tubig para ang sabon mutuhop jud pag maayo ug mahumok ang buling. Dali na kay kuso-kuso kay nahumok naman ang buling katong mga mansa. Munang soak is emerge thoroughly wet niya, it takes time. Mag-soak ka di man pwede nga kuanra 5 minutes dili katanggal sa buling. Dugay gyud. Munang essence sa soaking nga kung i-apply na to sa pulong sa Ginoo sa kinabuhi means pondering and treasuring that word in our heart nga mutuhop gid sa tong kasing-kasing. Unsa man gid ang pulong sa Ginoo para kanato? Basa lang dili mo tuhop sa tong kasing-kasing. Pag di mo tuhop di gina mo bunga og buhat. Gipander nimo na unsay pasabot niya na imo gihinuktukan dugay nga time, spend time meditating His word. Unsay gipasabot ani, unsay application ani sa akong kinabuhi. Dinhi i-apply nimo mao na ang essence sa pulong nga soak no. Nga ni-absorb sa imong heart, imo gyud gi-treasure no ang content niya na ug makita nimo nga dako kay epekto sa atong kinabuhi. Unang ang atong kasing-kasing mo absorb sa pulong sa Ginoo. Sama sa labada nga mo absorb yun ang sabon. Wapod na ang proseso sa atong pagbasa o pag-meditate sa pulong sa Ginoo. And you will know the effect nini. Kung sa epekto nini sa atong kinabuhi. Kung masuk gid ka, no? Mahumol gid ka sa pulong sa Ginoo, nga mutuhop gid sa imong kasing-kasing ug malipayon ka, nagapander niini o nagatreasure niini. Ang una nga epekto ani is fortress. It means stability. Kana bang ligon, stable ka. Ingon diha sa Matthew 7:24 no to 25. Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down and the streams rose and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Fortress ligon. Ingon diha nga ang naminaw sa pulong sa Ginoo og nagpractice niini daw sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa bato. Moabot ang storm, dili matarog, dili maguba. Fortress, stability ang epekto anis tong kinabuhi. Mao nang bisag unsay mga panghitabo nga moabot ning 2024, mga discouragement, problems, trials. Kung ikaw sok sa pulong sa Ginoo, dili ka matandog niini, dili ka matarog niini, dili ka maapektuhan niini. You will stand firm. Padayon ka nga ligon ug di mapildi niini. Dili gyud no maapektuhan in the midst of adversity.
masuta gina ang atong pagsuk sa pulong sa Ginoo dili sa panahon sa kalipay kundi panahon sa mga adversities in life, panahon sa mga difficulties. Diya makita gyud kung suk bagid ka, kung nahumol bagid ka sa pulong sa Ginoo. Diya sa etong mga reactions mo nang masuk ta ligon gyud kay kung basihan nato ang asa siya nakatukod sa bato, rock, which is Jesus Christ, unya base pod sa root system. Ingon diya sa Psalm 1:2-3, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Kung siya naga-delight sa pulong sa Ginoo day and night, sama gid siya sa usa ka kahoy nga naa daplin sa sapa nga di gina siya maundang og bunga. Padayon siya nagapamunga bisag panahon sa hulaw, di gid siya malaya. Ug unsay iyang pagkabuhaton ningon diha kung sa tawo nini magmalampuson gid siya. Pagkanindot kayo itong kinabuhi nga lig-on ta, rooted in the word of God, rooted mo nang depende sa imong root system asa karot imong kinabuhi, anchored no in the word of God. Wala gyud makastop ka nato sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. No one will be able to hinder us in achieving, in reaching His plan sa atong makinabuhi o sa tibuok gayud iglesia. O nang wa gyud makatarog ka nato pains, worries, wala kanato daghay mga problema. Nagproblema kita sa relationship, problema kita sa mga sakit, problema kita nga mawad-an og mahal sa kinabuhi, problema kita nga atong mga damgo di na matuman, no? Mo na atong kabalakan o kahadlukan. Pero kung anchored ta, rooted in the word of God, wala gyud makatarog, di gyud na makatarog na mga butanga sa atong mga kinabuhi tungod kay lig-on kita, stable. Then ikaduha nga epekto ani is fruitfulness. Muna sa last diha, which yield its fruit in season, of whose leaf does not wither. Fruitfulness mamungang gyud kanunay. Muna kung kita sok gyud no, sok sa word sa Ginoo, mabungahon gyud natong kinabuhi. Ang mga tao nangita og mabungahon na kinabuhi tuas sa mga prutas mo nang nagahim kuha na karon og mga 13 fruits, different kinds of fruits pinalitay nakaputos na daan no, kulor-kulor. Wa diha, di diha makita, di na maka-assure og fruitful life, abundant life. Ang iyahang pulong mo'y nag-assured ka nato, mo'y maghatag ka nato ka assurance. Ingon diha no, di gid ka malaya, magapamunga kita kanunay kung kita nag-meditate no sa pulong sa Ginoo day and night. Soak in His word. Mo na pangingon diri og fruits, dili gyud ni nagsintro sa material. Kay mo gining hunahuna kasagaran sa mga tao nga andam ta og 13 ka prutas kay para ang atong kinabuhi sa 2024 daghan kag kwarta, malipayon ka, daghan kag mga blessing material nga maabot sa imong kinabuhi. Ang gipasabot dinhi is not mainly material prosperity but spiritual prosperity. Espirituhanon nga prutas ang gipadayag dinhi. Labi na mga prutas mugawas ni panahon sa mga kalisod sa kinabuhi. Nga in the midst of hardest difficulties, mugawas ni nga mga prutas sa atong mga kinabuhi. No? Against sorrow, persecution, famine, distress, no, nakedness, disappointments, rejection, abandonment, kini mubunga noon pagmaayo. Spiritual prosperity. Di na siya prosperity sa lawas, prosperity of the soul. Ingon diha sa Luke 12:21, this is how it will be with you, anyone who stores up things for himself but not rich toward God. Mga things, rich kanining kalibutan na, pero di ka rich diya sa Ginoo because lain ang material prosperity, lain ang spiritual prosperity. Rich toward God, it means you prosper in the spirit. You prosper diya sa imuhang kalag. Prosperity of the soul. Heart and mind open to receive all that God, ang heart ug ngatong mind, open gani mo absorb sa mga butang sa Ginoo. Mo nang prosperous gyud ang imong heart, prosperous imong soul. Mo na nga prosperity nga moingon nato nga the best nga prosperity because that kind of prosperity will last forever. Material things di man na mo last. Spiritual prosperity will last forever. Ingon diha sa Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
gentleness, self-control. Against such things there is no law. Muna ang mga prutas nga gitawag nato spiritual nga fruits, character sa Ginoo nga mubunga sa atong kinabuhi. O kini mo last hangtod sa hangtod. O kini makabless sa kadaghanan. If you have that character na kaniya na perseverance, mercy, righteousness, goodness, maunay panalangin nga di mapalit og kwarta. Mubunga ka na, obedience, peace, joy, nindot kayo. You are soaked in His Word, mo ipikto kini sa fortress no stability and fruitfulness. And unsa ra gyud ato ang giingon diha is sa verse 7 ug 8, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Note this word, careful to obey. Be very careful to obey. Yagingon po diha, do not turn from it to the right or to the left. Ayaw sa right, ayaw po sa left. Sintro gyud, dili mo hiwi, dili mo compromise kanayo say mo. Mo disobey gamay. Ingon diha, be very careful to obey. Careful kita because by that we are accepting God's authority. We acknowledge His lordship nga unsay giingon niya mao gi akong buhaton. Unsay dili niya gusto, mo punay di na ako gusto buhaton. We are careful to obey sa iyahag yung mga suko. Mo nga mga Israelites daghan gyoy napakyas kanila because they are not careful to obey. Daghay mga Israelites wala ka adto sa Kanaan. Kadto lang next generation. Kay ang uban tungod sa ilahang fear, mahadlok man sila makig-away. Kay dagko kaayo, di makaya, di nagpabilin sila sa wilderness for 40 years. Nangamatay rapod sila dito. Nangatiguang ang uban, nangamatay. Wa katiwas sa promised land. Wala katiwas sa plano sa Ginoo silang kinabuhi. Wala katiwas unsay giset sa Ginoo sila. What God wants them to be, wala sila kaabot niana. They failed because of fear. That is why they disobeyed. Wagid sila mo dawat sa hagit nga go, dili gid sila. Ingon na Ginoo, be very careful to obey. Ang 613 nga laws nga gihatag sa Ginoo, dili ginaingon nga stricto ang Ginoo. That is for their good. Nagset gani ang Ginoo og law, bisag kita maginikana nagset ta og law sa atong mga anak. That is not nga kita stricto, kundi that is for their own good. Kayuhan man gyud. Tanan nga mga laws diha, this is for our good, for our best. Nang we must be careful to obey. Kay ingon diha ginabalik-balik gyud sa Ginoo. If you obey, blessing. If you disobey, mao gid inyong dangatan sa inyong kinabuhi. If we accept God's word, that we are accepting His authority, we accept it as our standard. Mao gina ang atong standard, ang Bible, ang iyahang pulong, mao gina atong basihan. Pero karong panahon na daghay mga forces nga mukawat niini nga dili kita katuman na atong kultura. Atong kultura moingon naman nga okay man na makaayo man na. Ang culture naga-change. Karon okay na ang same-sex marriage. I-bless na. Ingon na Biblia, be very careful to obey. It's not about makaayo, it's about obedience. Kay kita ingon sa Bible nga naay mga butang nga seems right but in the end distraction. Culture or popular opinion mao ni ang giingon sa uban, daghan ang taga-practice na ni, daghan na ni sila, daghan sila nga pabor niini, mo nang usay mo compromise ta nga dili mo obey sa pulong sa Ginoo. Remember the curse of not obeying nga karong panahon na ang gitawag sa una nga abomination karon gidawat na o gibless pa. O nang be very careful to obey kayod. Mo nang importante gid sa tuwa, ang source sa atong belief is ang Bible magyud, not our preconceived ideas. It's the Bible. Mo nang kinahanglan di kanato soak in the word of God. It means you have to know your Bible. Sa mga lantugi karon daghan gyud mga gina-follow, no, diri ko kang Calvin, diri ko kang Blackaby. No, you have to know your Bible. Know your Bible, dili sa writer, dili sa mga butang ning kalibutan nga against sa Bible. Unang kinahanglan kita makahibalo ka personal sa imong Bible. Sa una ba ko kahibaw na mga doctrine o ngani doctrine. Basta ako mao gini nahibaw-an ako sa Bible. Mao gini ang giingon niya. Bahala kung sana nga mga theory na diha. Unang importante gyud sa atong kinabuhi nga know your Bible. Soak in the word of God. Nga dili ta mo ingon nga di ko matarog sa akong tinuhuan kay gitindugan ako ni kay mao gini sukad pa sa gamay pa ko. Ako na ning namatan nga mao gini akong gituhan. No. Ang nindot dili ko mausab tungod kay I know my Bible.
have a look ko sa akong Bible. Importante guys, soak in the Word of God because makahimo ka na today nguliya. Then you will be prosperous and successful. Muni ang dalan sa prosperity, dili ang mga tradisyon ug mga butang nga mga gikan sa kalibutan nga wala sa Bible giingon. Mo nang importante nga kita gayud diha kita makakuha strength and energy nga mo pilde sa mga influences nga mohimo kanato nga compromise nga mo disobey ta sa Bible. And lastly, this is the last part and this is our part. Sa tanan gibuhat na gid sa Ginoo, gi-provide na sa Ginoo ang tanan natong pagkinahanglan para lang kita mahimong magmalampuson ug mabungahon. Ang ato ang part mo na lang gid ni step out in faith. Kitagaan na taniya og security sa iyang plano sa atoa nindot kaayo. Then kitagaan taniya mga promises nga pagmadawgon ninyo, promises nga na ako kanunay kaninyo. Kunya gitagaan ta niya siyang pulong nga mo'y mulig-on, mo garantiya kanato ug mahimo kanato mabungahon. Kini lang gyud ang atoa nga part. Sa 100% murag 1% ra gyud sa toa. Kining faith ra gyud. Mo ingon diha nga have I not commanded you be strong and courageous? Do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you. Mo ni ang katapusan nga gihatag sa Ginoo kang Dios. Be strong and courageous. Gibalik na kini sa first part karon sa tumoy, be very strong and courageous no sab. Ang kanunay gibalik-balik sa Bible nga kuman sa Ginoo is do not fear. Mo nang be strong and courageous. Mo nang gihatag sa Ginoo kang Joshua. Ang courage mao kana ang expression sa faith. Maput into action ang faith kini. Courage. Ingon diha, the adversary of faith is fear. Mo nang kahadlok yun ug daghan gyud napakyas nini tungod sa kahadlok sa mga Israelites nga wagi sila kabot sa Kanaan tungod sa kahadlok. Never enjoy the blessing, the fullness of Kanaan tungod niini. Nahadlok sila. Kanila kontento sila nga diha lang sila. Kanila basta matungan lang ako ang akong gusto, bahala na diha. Di na sila mupadayon. Ang fear maka-cloud sa atong conviction. Mo na mo compromise ta usahay kay makatabon siya sa atong conviction nga di ta maisugon nga musunod gyud sa Ginoo. Sa unsa iyang gisulti o nang fear. Pero ang antidote of fear is courage. Courage is putting faith in action. Tungod kay ang courage is to act according with our belief. Kung sa imo gituhan, if you believe, siyempre muhimo gid kanini. Mika, nituo ko ani, mustan gid kana. No matter what comes. Bisag unsay mubabag diha, tungod kay nituo kaniya na mustan gid kana. Mao nang courage. O gamay ra ang mga tao di sa Bible nga mustan gyud courage. Sadrak Mesach Abednego, mustan gid sila, courageous kay sila nga bisag dako kay nga challenge nga pamatyon sila pero di gid sila mobaliktad sa ilahang conviction. Strong sila sa ilahang conviction. Unang we need courage to face the future. Aron dili ta ma-paralyzed aning fear ug anxieties sa unahan sa mga kalisod. We need courage to face life's challenges. Daghang kay mga hagit sa kinabuhi tungod kay ang kinabuhi puno sa kalisod gayon. Og diha gid na makita ang courage nato sa panahon sa mga kalisod. Diha sa kaisog, no, kung ang heart puno sa kaisog, bisag unsa nga mga difficulties ahead, danger, disappointment, despair, even death, dili gid na makaapekto sa atong pagkabot sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kini nga choice nato nga courage maka-face kita sa mga challenges. Nga di kita matawag nga cowards, no, talawan. Nga usahay ang comfort atong ginatanaw rather than our conviction. Mo nang it takes courage. It takes courage to be a Christian. It takes courage to obey. Hagit yun no, sa Ginoo. Be courageous, strong, do not be afraid. Dili kaangay mahadlok niyan. Lastly, suffering is meaningless until we meet it with courage. Then we give our pain purpose and meaning. Kung sa kinikagis atong kinabuhi, na kung wala pa gyud si Jesus sa atong kinabuhi, invite Jesus no into your life right now so that we can face the new year with confidence nga kita magmalampuson mabungahon gayud sa tinuod nga prosperity sa tuig 2024. Ang Ginoo naghatag kanato og preparation nining takna as we face no pila lang ka gutlo to prepare us for His purpose again, to pursue, to move forward with confidence, pursuing His promises and possessing the spiritual territory, the promised land, the successful life, the fulfilled life. Naa dito naghulat na daan He set before us. Ang sekreto, secure His plan and stand on His promises, soak in the Word and step out in faith. And we can experience a more fulfilling and purposeful life this 2024. Let us pray.